11 kababayan nating Pilipino inaresto at kinulong sa ibang bansa dahil sa pagkakasangkot sa mga pang-i-scam sa abroad. Kasama sa mga inaresto ang mga kasama nilang iba pang mga lahi. Kinulong ang nasa 11 Pinoy sa bansang Nigeria. Kabilang sila sa 15 inaresto sa operasyon laban sa mga online scammer. Ayon sa National Anti-Graft Agency ng Nigeria, trabaho raw ng mga inaresto na mag-recruit ng mga batang Nigerian para gawing kasangkapan sa iba't ibang scams gaya ng identity theft. Karaniwang target daw ay mga Amerikano o iba pang banyaga na nasa mayayamang bansa. Bukod sa mga Pinoy, kabilang din sa mga hinuli ang ilang Chinese, Malaysian at Indonesian. 1 taon silang makukulong at pinagbabayad ng katumbas na 35,000 pesos ang bawat isa. Arestado sa Nigeria ang 11 Pilipino, 2 Chinese at 1 Malaysian at Indonesian sa kasong scamming ayon sa National Anti-Graft Agency. Kinasuhan ng 15 Asian national ng cyber terrorism and internet fraud, isa sa mga nangungunang kaso sa naturang bansa. Inaakusahan ng mga ito ng pag-recruit ng mga batang Nigerian para magnakaw ng mga pagkakakilanlan at magpanggap bilang mga dayuhang mamamayan. Ayon kay Economic and Financial Crimes Commission spokesperson Dele Oyewele, makukulong ang 15 individual sa loob ng 1 taon at pinagbumulta ng 1 milyong naira o $630. Iniutos din ng husgado na kumpiskahin ang mga kagamitan na na-recover sa mga sospek at isuko sa federal government ng Nigeria. Ilang mga scamming hub na ang sinugod ng EFCC matapos mapag-alaman ang iligal na aktibidad. Kasunod dito, nagbabala ang mga cybercrime experts laban sa mga foreign cybercrime syndicate na naglipana na planong abusuhin ang kahinaan ng cybersecurity system. Noong December 2024, 792 na katao ang naaresto ng EFCC sa isang operasyon sa Lagos. Hindi bababa sa 192 na foreign national ang nahuli, 148 rito ang mga Chinese nationals. Ang gusto kasi ng ibang kababayan natin sa ibang bansa ay easy money. Kaya madaling napapasama sa ganito na pinipili pa nilang manloko ng ibang tao. Kawawa naman ang mga naloloko at nai-scam nila. Kaya sa mga kababayan natin, kailangan natin magdoble ingat lalo na't kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa pera.